Nasa linya po ng ating telepono si DICT spokesperson at Assistant Secretary for Legal Affairs Renato Paraiso. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo, sa inyong mga tagapanood, taga-subaybay, tagapakinig po. Good morning po. Okay, ASEC, pakilinaw nga po, totoo po ba na umabot na sa milyong-milyon ang cyber attacks sa mga ahensya ng gobyerno? Tama po, on any given day po, umaabot po sa mga, it ranges from a few 100,000 attempts to a million attempts a day po ang na-experience natin on a daily basis po na pagtatangka na pasukin ang ating mga sistema. Okay, sir, natukoy po ba kung saang bansa nagmula itong mga hackers na ito? Natutukoy naman ho natin na dalawang basis ho natin sa pag-identify ng mga threat actors ho natin. Unang-una ho, yung mga nakikita natin mga IP addresses. But more importantly, because of documented procedures, modus operandi, and methodology, we can pinpoint these threat actors to a specific group at saka yung mga pagkakilala nila, even yung mga ano nila, whether they are foreign nationals or locals po. Okay, again, sir, linawin ko lamang po, no? Most of the hackings ay mula po sa bansang China. Tama po ba? Hindi naman ho natin pwede sabihin most, pero marami-rami rin ho. Kasi we have to remember na yung mga attempts natin come from various countries, various individuals, and various groups po. Okay, sir, ano pong protocol pag ganito po ang nangyayari? Kayo po ba'y nakikipag-ugnayan din sa mga counterpart ninyo sa mga bansang pinagmulan ng hacking? Oo, matatandaan nyo, middle of last year, na-identify natin na yung mga threat actors, their IP addresses came from, banggitin ko na, yung sa China ho. Tapos, nagulat ho tayo na it came from government facilities. At yung methodology na ginamit na tukoy natin, it came from known Chinese threat actors. Pinagbigay, alam mo natin to sa bansang China, dininay naman ho nila na it is a state-sponsored hacking activities. At nakipag-ugnayan tayo sa kanila, tumingin ng tulong sa kanila since dinay nila na it's state-sponsored. Dapat tulungan nila tayo na ma-identify at ma-apprehend itong mga threat actors na to. Okay, Asa, kapag natukoy na po ang hacker at meron na pong ebidensya na sila po mismo yung nag-hack, ano po ang susunod na hakbang ng DICT? Usually ho, pag local ho yan, pinapasa na ho natin yan sa law enforcement side of things for proper case build-up and identification and apprehension. Tapos ipapasa naman ho yan doon sa prosecution services ho natin. Dahil may mga batas na ho tayo na paparusahan dapat itong mga threat actors na to. However, and this is a global trend to ito ang nagiging problema natin dito sa mga threat actors na to there is no boundaries na ho So yung gaya yung binabanggit natin kanina, yung iba sa kanila or karamihan sa kanila located, and it creates jurisdictional problems sa atin, jurisdictional challenge sa atin para naman ho ma-apprehend sila. Okay, sir, pa-update naman po kung ano po yung meron na tayo pagdating sa depensa sa cyber attacks. Well, dito sa administrasyon na to, pinaigting natin ho, meron na tayong National Operations Center ho natin. Ito ho yung parang central nervous system ho natin at dito sa DICT at meron yung CSB natin, yung Cybersecurity Bureau ho natin na nagmo-monitor ng mga threat actors ho natin at saka yung mga pagtatangka nila sa mga sistema ng gobyerno. At gaya ho na binanggit ng ating buting Secretary Ivan Uy, this year we have provisions to procure a new system to build and provide the first layer of protection para ho nun sa mga threat actors na magtatangka sa ating mga sistema. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakapalingan po natin, DICT ASEC Renato Paraiso. Magandang umaga po.